programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kailan nga ba balak ni Direk na alisin si Atty. Alon sa palabas na Lilet Matias? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Patuloy na pinapakita ang madilim at masalimuot na mundo na ginagalawan ni Atty. Alon. Ang kanyang mga galaw ay tila isang masusing operasyon ng kontrol at manipulasyon. Hindi lamang sa kanyang mga kliyente, kundi pati na rin sa mga taong malalapit sa kanya. Ang isang halimbawa ng kanyang kahusayan sa pagmamanipula ay si Menard. Ang kasabwat niyang ngayoy alipin na ng mga utos ni Atty. Alon. Hindi na makaalis si Menard sa kanyang pagkakakadena na pinapalakas pa ng takot kay Atty. Alon na magdulot ng masamang mangyari kay Ada, ang kasintahan niyang mahal na mahal niya. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Menard, tila hindi siya makalaya mula sa makapangyarihang abogado na patuloy na nagpapakita ng walang awa at kalupitan sa mga hindi sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Samantala, si Kurt, isang taong may malalim na hinala laban kay Atty. Alon, ay nagsimulang magtangkang alamin ang lihim ng abogado. Isang araw, nahuli niyang magkausap si Atty. Alon at Menard at agad siyang nagsimulang magduda. Nang magbigay ng paliwanag si Atty. Alon, ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pagpapaliwanag. Ipinakita niyang walang kasalanan at lahat ng akusasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan. Kahit na nagdududa si Kurt sa mga ginawa nilang pagpapaliwanag, ipinagpaliban niya ang aksyon dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Hindi matitinag si Atty. Alon sa kanyang mga hakbang, kaya't hindi rin siya nawawala sa mga suliraning kaakibat ng kanyang posisyon. Isa sa mga pinagmulan ng kanyang takot ay si Patricia, isang tauhan na may malaking papel sa kanyang mga gawain. Isang gabi, tumawag si Atty. Alon kay Patricia at ipinahayag ang kanyang mga pangamba dahil sa mga nagsisimula ng maghinala sa kanyang mga pagkilos. Kabilang dito si Kurt, na pinaghihinalaan na ang mga pangyayari ay hindi tamang kalakaran. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita ni Atty. Alon ang kanyang lakas at kakayahan na ipaglaban ang kanyang kaligtasan at reputasyon, habang pinapalakas ang kontrol kay Menard upang mapanatili ang isang peke at kontroladong imahe sa harap ng iba. Samantala, ang mga pagdududa ni Kurt ay nagsimulang kumalat kay Lilet. Nang ikunento ni Kurt ang kanyang mga obserbasyon, nagsimulang magtanong si Lilet kung may koneksyon nga ba si Atty. Alon sa mga kasabwat sa isang setup na pang-hold up. Nagtataka si Lilet at nagsimulang magduda kung ang lahat ng ito ay isang pagsasabuatan. Isang plano na may malalim na layunin. Si Lilet ay hindi nagpatinag at ipinagpatuloy ang pagtatanong. Sinubukan niyang tuklasin kung may mga lihim na tinatago si Atty. Alon. Kaya't inisip niyang baka ang karakter ni Sabrina ang magsisilbing susi sa mga misteryo ng abogado. Si Sabrina, na isang malapit na tao kay Atty. Alon, ay nagsimulang maghinala at magtangkang ilantad ang mga lihim ng kanyang boss. Naging isang banta siya kay Atty. Alon, kaya't ang abogado, sa tulong ng kanyang mga kasamahan tulad ni Paco at Vivian, ay nagsimulang magplano kung paano gawing imposibleng magsalita si Sabrina
Pinilit niyang tanggalin ang lahat ng posibleng saksi, kabilang si Sabrina. Ngunit hindi na madamay pa sa kanyang mga plano ang mga tao sa kanyang paligid. Ang sitwasyon ay nagsimulang umigting nang magpasya si Lilet at ang kanyang mga kasama na makipagkita kay Sabrina upang makarinig ng mga ebidensya laban kay Atty. Alon. Ngunit si Atty. Alon ay hindi nagpapahinga at mula sa kanyang mga mata makikita ang takot at pag-aalala. Alam niyang maaaring matuklasan ang mga lihim na matagal niyang itinagong mabuti. Ang araw ng pagkikita ay dumating at habang nag-aantay sila, nagkaroon ng takot si Lilet na baka hindi na ituloy ni Sabrina ang kanilang plano. Dumating si Sabrina sa lugar ng kanilang pagkikita. Saksi si Lilet sa bawat hakbang na kanyang tinatahak patungo sa kanilang pagkikita. Ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Atty. Alon mula sa malayo. At may ibang plano na nakalatag para kay Sabrina. Sa isang malupit na pagkakataon, nang dumating si Sabrina sa harap ng kotse, mabilis at malupit na inatake ni Atty. Alon ang sitwasyon. Pinaandar niya ng mabilis ang kotse patungo kay Sabrina. Tinamaan siya at sa isang iglap, siya ay naging biktima ng isang walang awang aksidente. Agad dinala sa ospital si Sabrina, ngunit walang anumang ebidensyang magpapatunay na si Atty. Alon ang may kagagawan nito. Nakaligtas si Atty. Alon mula sa insidente, ngunit nag-iwan ito ng maraming tanong sa isipan ni Lilet at Kurt. Alam nilang si Sabrina ay may nalalaman na kayang magbigay liwanag sa lahat ng mga misteryo at katanungan tungkol kay Atty. Alon. Kaya't hindi titigil ang dalawa hanggat hindi nila natutuklasan ang katotohanan. Ang tensyon sa pagitan ng mga karakter ay patuloy na tumataas, habang ang lihim ni Atty. Alon ay unti-unting nahuhulog sa pagitan ng mga salita at aksyon. Nagsimula na ring maglaho ang mga maskara ng mga tauhan sa buhay ni Lilet. Ang patuloy na labanan ng katotohanan laban sa mga kasinungalingan ay nagiging mas matindi, at ang mga susunod na kabanata ay magiging mas mahirap at puno ng mga biglaang kaganapan. Si Lilet, sa kabila ng mga pagbabanta at takot, ay hindi matitinag. Patuloy na pinapalakas ang kanyang loob at pagnanasa para sa katotohanan. Patuloy ang laban at ang kwento ay magiging mas matindi sa mga susunod na episode, habang ang mga lihim ni Atty. Alon ay malapit ng sumabog. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.